Sinabi ni nasaksihan mong sinabi ni Director Ragos doon sa mga inmates na pinatawag mo. Yes, Your Honor. Isa-isa po niyang dinadala ko rin sa office niya, sa Office of the Director, and there, ang instruction niya doon sa mga commanders at high-profile inmate, sabi niya, simula ngayon, kung ano man yung mga concerns niyo, kung may mga request kayo, kontakin niyo siya, ang bali point man niyo, kunin niyo yung cellphone number niya. At effective that day, sabi niya may tara tayo 100 per week. So, anong nangyari pagkatapos sa tarahan ng 100,000? Opo, per inmate per week. Per inmate per week? Opo. Okay. Anong nangyari sumunod? So, balikan na ulit sa maximum yung 17. Then, in the afternoon, may mga tumawag sa akin at may mga Anong sinabi nila? Anong sinabi nila? Sa text, anong sinabi nila? Yung mga tumawag, sabi, sir, patawag niyo ako. So, ibig po sabihin nun, indikasyon po yun na ready na sila. Okay, so anong ginawa mo? So, ang ginawa ko, pinapatawag ko. Example, yung on the afternoon of that same day na January 4, ito po yung mga naipatawag, na nagpatawag sa akin. Sino pumunta? Froilan Trestisa, Commander ng Batang City Jail, Herbert Ampangcola, Amin Boratong, Peter Co, Sam Lichua, Noel Martinez, Commander ng Genuine Ilocano Group, Aaron Chen, si Masyao, Commander po ng, alias Masyao, Commander ng Batang Mindanao, Ben Marcelo at Jerry P. Ito pong 10 na ito, sila po yung una nakapag-comply na nagbigay po sa akin ng 100,000 each. So, binigay ng mga inmates sa'yo nung sinabi nilang handa na sila dun sa kanilang quota o tara? Tara po. Ang tawag doon, may tara po. Yun po yung term nila, tara. Anong ginawa nila? Ang pera, normal practice na nakalagay po sa angpaw kung tawagin. Ito po yung pulang red Chinese envelope na malaki siya, na may mga gold characters, kung ano man yun, either dragon o kung ano man yung nakadrawing doon. Wherein, doon po, Your Honor, kasya po yung 100,000. Okay, so anong ginawa mo? So ilan bali ang natanggap mo? Ilang ang kabuuan ng pera? Ilang ang natanggap mo? Noong January 4, yung 10 unang nag-comply, kung susumahin nyo po, the sum total of it, na 100,000, lumalabas po ang total po is 1 million. 10 sila no? Opo. But every time na may inaabot sa akin, diretso kong binibigay kay Deputy Ragos. So, naibigay mo ba ito kay Director Ragos? Yes, Your Honor. Anong ginawa pagkatapos mong ibigay? After dun sa Office of the Director, umuwi po kami normally sa Director's Quarters. At doon, may mga pagkakataon, pabubuksan niya sa akin yung tinatawag na ampaw po. Meron bang binigay sa'yo? Pagkabilang po, usually yan, pag nasa 5,000, abutan ako 10,000, pero may instruction. Anong instruction? Ikaw na bahala sa mga bata, pakainin mo yung mga yan. Sino yung mga batang yun? Doon po sa Director's Quarters, may 3 prison guard na on rotation ang duty nila. At 3 living out doon na nagsisilbing
taga-linis nung director's quarters, taga-igid, taga-pamili, parang errand po sa mga tindahan. How about the other profile inmates? What happened to the TARA which they are supposed to give you? Usually po, Your Honor, pag may mga parating na TARA, tatanungin naman po ako ni Deputy Director Kasi meron po siyang listahan. Sinasabi ko naman po, bibigay kung sino yung may nagpaparating. Pag tinatanong niya ako, yung iba, sinasagot ko siya, yung iba daw, mag-iipon pa, magre-raise pa ng amount na 100. At pag ready na po, i-text na lang po ako o tatawag sila. Nakapagbigay ba ng lahat na 17? January, first week ng January 2013 hanggang third week ng January 2013 lang po ako nandun. But on that 3 weeks, almost 3 weeks, yung pong 10, normally naman 10 ang nakakapag-comply. So, bukod dun sa pagkolekta ng TARA, meron bang any special assignment na binigay sa iyo si Deputy Director Ragos? Yes, sir. Ano yun? Month of December 2012, ito po yung holiday season, ang maximum security compound, sabi nga po ni Deputy Director Ragos, in the spirit of Christmas, naging open. So, in short, ang sabi niya, kung may mga special request, ang inmate, kahit sino, approve yan. But, the approval has to come from him. So, kung meron man po mga request ang inmate, either sa pangkat o sa individual, sumusulat po sila, binibigay kay Superintendent Ayala, i-forward naman po sa akin at ibibigay ko kay Deputy Director Ragos for his approval. Po kasi may approval niya at may signature para pag ibinaba ko kay Superintendent Ayala, that indicates na approve yung request ng inmate. Sino ba si Superintendent Ayala? Sa pagkakaalam ko po, Your Honor, si Superintendent Ayala, siya po yung officer in charge ng maximum at that time. So, ano naman yung mga special request na yan? Ang mga special request po ng mga inmates or ng pangkat, either construction materials para sa kubol nila, yung mga personal equipment nila katulad ng electric fan o bagong kama o aircon, tapos yung mga rekado nilang, personal nila rekado sa pagluluto, lalo po yung mga Chinese nationals na drug lords, at mga ibang personal nila, necessities. Ngayon, pinapayagan ba yung mga special request na yan nung panahon yun? Nung panahon po, nung buwan po ng December 2012, gaya nga po ng sinabi ko, sabi nga ni Deputy Director Ragos, in the spirit of Christmas, payagan ko ano man ang request. Ang nagkaroon lang po ng ng issue, kasi automatic naman po yun pag may request, may kapalit na yun. Haba nito. Na token, kung tawagin, dun sa loob. Ano ang nagbunsod sa iyo para ikaw ay magbigay ng testimonya sa investigasyon na ito? Ito lang pong nakaraang Agosto. Ng August. Naka-receive po ako ng confidential information na tatrabahuin ako ng NBI, Intelligence Service. And at that time, si Deputy Director Ragos, siya ho ang Deputy Director in charge ng Intelligence Service namin. Ano
At previous to that, nagkaroon na po ako ng death threat sa kanya eh. Dahil nung at that time na umaayaw na ako, gusto ko nang bumalik sa mother unit ko from Bucor, ayaw niya, pinipigilan niya ako. At aaminin ko sa inyo, hindi ko naman talaga trabaho yung pinagagawa. Kaya gusto ko nang kumalas noon. From that day on, na gusto ko na umalis, nagalit na siya sa akin. And ito nga pong August, naka-receive ako ng information, reliable information na tatrabahuin ako ng intelligence service ng NBI. Anong ibig sabihin pag sinabi mong ikaw ay tatrabahuhin? Sa tempo ng law enforcement, ang terminology na tatrabahuin ka, either apply ka search warrant, gawan ka ng kung ano-anong akusasyon mali, or siguro plantingan ka, set up ka, yes, pwede kang patayin sa kalsada. Bakit nagkaganon? Ang pag-threaten o pagbibigay ng death threat sa akin ni Deputy Director Ragos, nag-umpisa pa ho yan noong 2013. Simula na nagalit siya sa akin at pinagbantaan niya akong papatayin niya ako. And at that time, may ginawa po ako narration, Your Honor. May ginawa po ako narration related doon sa mga illegal activities na nangyayari sa Bucor. Pagkatapos mong gumawa ng narrations na yun, anong sumunod? Meron po kaming common friends. I was introduced to Colonel Ray Liwag by a common friend kasi humingi na ako ng tulong noon na magkaroon ako ng maparating ko yung Bali Intel report at isusumbong ko na po sana si Ragos noon, si Deputy Director Ragos. Isusumbong mo kanino? Kay Secretary de Lima at that time. But instead na ipatawag ako ni Secretary de Lima, yung letter ko, binigay niya po kay Deputy Director. In short, sinunog niya ako. Sabi niya, may sulat si Ablen. Ano yan? Right then and there, nalaman kong nabasa ni Deputy Director Ragos kasi tinawagan niya po ako, galit na galit, minumura ako. Pagkatapos, anong sinabi niya? John, putang na mo, bakit mo ginawa ito? Ba't ka sumulat? Bawiin mo to. Sinagot ko siya. Sabi ko, hindi ko babawiin yan. Sabi ko, hindi kita kayang labanan. Maaring mapatay mo ako, pero sisiguraduhin ko sa'yo. Pag napatay mo ako, bangungot ako sa buhay mo. Dahil ilalabas ko to, kako. Ano nangyari? Siguro, nakapag-isip-isip po siya noon at that time, after January, February, middle na February, bigla niya akong tinawagan, bumait. Sabi niya, Nyor, kalimutan na natin, magsimula tayo ng panibago, etc., etc. Hindi naman tayo. Sabi ko, alam mo, Tito Rap, tigilan mo lang ako ng kababanta sa akin. Wala kang madidinig. Hindi ko ilalabas yan. Siguraduhin mo lang, hindi mo na uulitin yan. So, nagalit siya sa'yo. Bakit siya nagalit? Yun nga po, dahil araw ko na doon sa pinagagawa niya. Emang gusto niya mangyari na mag-comply ako. Na ano? Na yun nga po, pangongolekta, pagtanggap doon ng mga tara, kung ano mang mga special request, ako na ho yung nagiging conduit niya. Ako na yung lumalabas na bagman niya ron collector niya na ako ron Okay, so nakaraang mga linggo, nagkaroon ba kayo ng... So matagal kayong hindi nagkaugnayan? Opo. Bakit? Saan ang place of assignment mo? Ako po, nagpa-assign na po ako sa NBI Cordillera Administrative Region sa Baguio. Matagal kayong hindi nakikita at nagkaugnayan? Matagal po. Mga ilang... Kulang-kulang 3 taon na po kung sasabihin ko. Nagkaugnayan ulit kayo? Ito nga po, last August 25,
Actually, tulog na po ako nito mga oras na to eh. Around 1:18 or 1:19, nagising ho ako at nagre-ring yung cellphone ko. Sinagot ko po yung yung tawag. Tapos, ano nakita mo? Doon sa kabilang line, sumagot ako sa kanya, bakit sir? Dire-diretso ang sabi niya. Eto sasabihin ko yung pag-alis mo sa Bucor, kasi binabanatan ka at iniintriga. Yung papers mo, wala yon. Meaning, yung ginawa ko narration. I-disregard ko daw yon. Naputol ho yung tawag niya. Tapos, nag-try uli siyang tumawag using another phone number. Nagkausap ba kayo? Opo, sabi niya, hello. Dinerecho ko na siya. Sabi ko sa kanya, tumawag ka ba para na magsinungaling ako? Ginanon ko na siya kasi naalimpungatan na ako tapos ganun pa sasabihin niya sa akin. Biglang sumigaw siya, hayop na Ronnie yan, galit ako dyan. Hindi ko na maintindihan kung hindi naman siguro siya lasing. Sino Ronnie ang binabanggit niya? Tinutukoy niya siguro sa akin lang, Ronnie Dayan, galit daw siya. Sinagot ko na siya ng derechahan. Sabi ko, kung ako sa'yo, mag-testify ka. Kasi during that time, Your Honor, may pronouncement na po si Presidente Duterte na pinangalanan na yung si Secretary De Lima na senador ngayon at inilabas na po yung matrix ng Bucor. Siguro at that time, natakot na siya. So, ang purpose ng pag-contact niya sa akin, para i-persuade niya ako na wag akong lumutang o magsabi. But then again, nung na-confirm ko na pinatatrabaho niya ako, kasi siya po yung Deputy Director for Intelligence Service namin eh. Doon ako nag-isip. Sabi ko, kung 2030, akala ko nagkaayos na kami, tinigilan niya ako. Ngayon naman, Deputy Director namin siya sa Intelligence, pinatatrabaho niya ako. And I can confirm that, Your Honor, na pinatatrabaho ako. Okay, so parang ang gusto mong sabihin ay ikaw ay gusto mo na mag-testify dito, ilang kanya. Opo. Bakit Opo, mo Your sabi Honor. yun? Kasi nga po, gusto niya, magsinungaling ako at parang i-disregard ko yung ginawa ko narration noong 2013. Tapos, gina-justify niya na palalabasin niya umalis akong kusa sa bureau na totoo naman kasi nag-aaway kami. Pero pinalalabas niya, umalis ako dahil iniiwas niya lang daw ako sa pagbabanta o yung mga pang-iintriga sa akin, which is not true na hindi ko naman pwedeng sinungalingan yon. Kaya nag-decide po 31 na tumawag ako kay Attorney Marlon Buwan. So, sino yung Marlon Buwan na yan? Siya po yung yung NCR Director ng Public Attorney's Office. Siya po at the same time, Brother Mason ko. So, anong nangyari nang tawagan mo siya? Tumawag ako sa kanya, humingi ako ng meeting sa kanya, urgent. Sabi ko, Brad, ano na to? Medyo may pagka-urgency na to, kailangan kita makausap. Umaga ko po siya na contact. In the afternoon, sabi niya, Kuya, punta ka ng opisina. Doon sa PAO office sa may Manila, sa likod po ng Manila City Hall. At gumawa ka ng statement mo? Kinuwento ko po sa kanya. Kinuwento ko lang po. At nag-request pa nga po ako sa kanya, sabi ko, if it's possible for me to talk personally with Attorney Acosta. Sabi niya, a-arrange ko, tignan ko kung anong magagawa ko. But alam niya yung concern ko. So that was August 31.
Then, kinontak niya ako morning ng September 2. Sabi niya, bro, magkita tayo. Pero mamaya na tayo magkita para kung if you don't feel secure na lumabas, na medyo alanganin ka, around 6 or 7 in the evening. Doon po sa may General Luna Street, malapit sa ano yun? Medical Center Manila, doon po sa malapit sa UN. Anong nangyayari kay Director Lagos? Ragos. Wala na po naman po akong nabalitaan na sa kanya at hindi na siya kumontak sa akin uli. Hindi na po siya uli kumontak sa akin. Okay. Mr. Chair, that will be all. Thank you for Mr. that. Chair. Please, Vice Chair. The affidavit of Ablen enumerated a lot of personalities. And reiterating the advice of the chairman, may I request the Honorable Secretary, please take another look at this affidavit. And please, those witnesses that can help us in our inquiry on 2 points: proliferation of drugs in NBP, and number 2, accountability of those who have been tasked to supervise or control NBP. And especially, so I'm talking to Johan, Superintendent Ayala, Mang Kiko, Colonel Ray Liwag, Marlon Buwan. I'm limiting myself to these people, including those enumerated in paragraph 6 and 48 of the affidavit. Please just limit ourselves to people who can help us in this inquiry, as they will be the only personalities that we will subpoena. The Honorable Secretary may feel free to committee if he can voluntarily present to this committee these witnesses. Otherwise, we shall be compelled to issue subpoena, both Dochis Tecom and Antestificato. That's all.